Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Sa likod ng mga bawal, dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS. Big service hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Hubson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Sa ating headlines, Pangulong BBM bukas na maibaba sa 12 taong gulang ang criminal liability sa bansa. PNP suportado rin ang naturang panukala. Online game na Gory Box, ban muna sa Pilipinas matapos ang insidente ng pamamaril ng 2 grade 9 students sa Tacloban City. Pre-trial conference impeachment case laban kay VP Sara Duterte bigong matapos ngayong araw. Zaldico at isang dating congresswoman ng Caloocan idiniin na tumanggap ng maleta mula kay DPWH Engineer Henry Alcantara. Aligasyong pananakit sa mga trainees sa Camp Kapinpin inimbestigahan ng Philippine Army. Resigned Ateneo coach Tab Baldwin humarap na sa NBI. Panibagong bagyo ang nagbabadyang pumasok daw po sa Philippine Area of Responsibility. Sa TNT Global News, Iran-US peace talks sa patuloy na nababalot ng tensyon at pagdududa. Sa showbiz, Inigo Pascual na injured daw po matapos tumalon sa isang mall show.
Gano? Ano po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, sasangayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na makabubuti para po sa mga kabataan at sa pagpapatupad ng batas. Ito po reaksyon ng Malacanang sa panukalang amyendahan ng Juvenile Justice System and Welfare Act para may baba ang edad sa criminal liability. Ayon po kay Paras Press Officer Jose Claire Castro, didepende pa rin ito sa kung ano ang makikitang bersyon ng Pangulo. Subalit, rasonablyan niya ang 12 taong gulang na edad na sinuportahan ng PNP. Nakikita rin po natin ang nasa isipan ng mga miyembro ng PNP na ang mga kabataan po ngayon ay mulat na kung ikukumpara noon. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan, lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. Samantala, pabor naman ng Philippine National Police na ibaba sa 12 anyos ang criminal liability kasunod ng trahedya ng mass shooting sa isang public school sa Tacloban City. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Ray Ruco, panahon nang maibaba ang criminal liability mula sa 15 anyos ay gawin itong 12 taong gulang dahil sa dumaraming kaso ng children in conflict with the law. Maging ang PNP ay nabahala rin sa maraming menor de edad na sangkot sa mga krimen, bagaman kailangan busisiing mabuti kung nagawa ang krimen sa kanilang kagustuhan. Sinabi ng Malacanang na rasunable ang mga hakbang na ibaba ang edad ng criminal liability, bagaman kailangan munang pag-aralan itong mabuti. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sasang-ayunan daw ho ni Pangulong BBM ang mga hakbang na makabubuti para sa mga kabataan at sa pagpapatupad ng batas. Samantala, pinabayan naman ng Department of Justice sa Kongreso ang desisyon sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal liability sa Pilipinas. Kaugnay po ito sa magkakasunod na krimen na kinasangkutan ng mga minor de edad sa eskwelahan. Ayon po kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nasa kamay daw po ng Kongreso ang desisyon. Kaugnay po nito, subalit hindi nangahulugan na walang pananagutan ang mga minor de edad na nakagawa ng krimen. Kabilang po sa mga tutukuyin sa investigasyon para malaman ang pananagutan ng isang minor de edad ay kung may discernment ng mga bata nung ginawa ang krimen. Hindi po ibig sabihin na porket minor walang pananagutan. Diba? May mga mechanism po sa batas to see what their liability may be, what their what the proper procedure should be implemented to see if they should be penalized. Nilinaw din po ni Attorney Martinez, hindi nila sinasara ang investigasyon sa anggulong bullying lamang kundi maging sa pormang extremism. Higit isang buwan na pinagplanuhan ng 2 grade 9 na student ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Ayon kay Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director ng Eastern Visayas, lumalabas sa inisyal na investigasyon na naisip na ng 2 lalaking estudyante, isang 14 at isang 15 anyos, ang nagawi ng krimen noon pang May 1. Pinag-usapan ng 2 gunmen sa isang messaging app kung paanong ipupuslit ang mga baril, kailan at saan magkikita para gawin ang pamamaril, kasama na rin ang kumpiyansa nila sa umiiral na parusa laban sa mga menor de edad. Nakakabahala din dahil parang may alam ka na inaaral din nila, nagbabasa ng batas. Pero ganoon pa man, nagbigay ng mensahe yung local government natin dito na
na talagang mananagot. Based on information, sir, as early as May 1, kung hindi ako nagkamali, April or May 1 pa nilang pinagplanuhan. Bukod sa anggulo ng bullying, tinitingnan din ng PNP ang posibilidad na lulong sa bayolenteng larong Gorybox ang isa sa mga salarin. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, pinaplansya na raw po ng PNP at ng DepEd ang planong pagpapatupad ng pinaigting na security protocol sa mga eskwelahan sa buong bansa. Kasunod po ito na insidente ng pamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 katao. Gayon din ang sunod-sunod na insidente naman ng pananaksak sa magkaibang mga eskwelahan sa lalawigan po ng Cavite. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., target daw po nilang ma-institutionalize ang preventive measures para maiwasan daw po ang mga parehong karahasan sa mga paaralan. Suportado naman ito ni DepEd Secretary Sani Angara habang kanilang inaaral ang dagdag na pwersa ng pulisya sa mga eskwelahan kahit na bawal ang mga pulis ay tinuturing na zones of peace. Papasalamat na tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hindi na. DepEd Secretary Sani Angara. Samantala, pumasok na rin ang National Bureau of Investigation sa investigasyon hinggil sa malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 katao. Kinumpirma mismo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa DZRH News na kumikilos na ang kanilang kawanihan upang busisiin ang insidente. Lumalabas sa paunang investigasyon ng pulisya na 1 buwan nang palang pinagplanuhan ng 2 suspect na kapwa grade 9 student ang naturang pamamaril sa loob ng paaralan na nangyari kahapon. Dahil dito'y tinutukoy na rin ng otoridad ang posibleng pananagutan ng mga magulang o guardian ng mga suspect lalo't aabot sa 40 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Napagalaman din na ang ginamit na armas ng 2 menor de edad na walang habas na maril sa 2 silid-aralan ay service firearm na pagmamay-ari ng isang pulis at isang security agency. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, imbestigan na rin ng Senado ang nangyaring pamaril sa loob ng isang eskwelahan sa Tacloban City. Ito ay pangunahan ni Senador Rizon Tiberos ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ayon po kay Senadora Rizon Tiberos, sa investigasyon ay pagpapatuloy sa pagdinig ng komite noong Abril 14 tungkol sa banta ng online radicalization o pagkalat ng mararahas na ideya sa internet na nagpapabago sa pag-iisip ng mga kabataan ngayon. Target alamin ng komite kung paano nagagamit ang mga online platforms sa mga grupong nambi-brainwash o nangiengganyo ng mga minor de edad na gumawa ng krimen at karahasan. Nakatagda ang pagdinig sa darating na July 1, araw huyan ng Miyerkules. Lulong nga sa online game ang isa sa 2 grade 9 suspects sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Police Regional Office 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy, ang naturang laro ay pinaglaruan daw po ng 14 anyos na estudyante na gumamit ng service firearms ng tiyahin niyang pulis. Sa panayam ng mga reporters sa Camp Crame, inilarawan po ni Capoy ang Gorybox bilang violenteng platform na may barilan tulad ng isang controversial na larong Roblox. Just like the Roblox, may laro, may shooting din, ganong firearm. Medyo violente po yung laro. Samantala, hinimok naman ng PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga magulang at guro na bantayan ang online activity ng mga menor de edad dahil nakikita na may warning signpost ang suspect bago gawin ang krimen.
TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, pansamantalang nakaban ng larong Gorebox isang araw nang mangyari ang shooting incident sa Tacloban City. Ayon po yan mismo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ayon po kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, inilabas ang kautusan na iban, ipagbawal muna ang Gorebox. Ang iba pronunciation, Gorybox, ha? Oo nga. Kasi Ano ba masyado talaga raw ang gory pronoun? yung masyadong Gory nga gory daw yung yan violente, no, ha? Habang nagpapatuloy ang investigasyon. Lumabas na lulong sa naturang laro ang isa sa grade 9 suspect kung saan marahas ang kabuang paglalaro nito. Dagdag pa ni Paraiso, precautionary measure lamang ito ng ahensya para malaman kung may ugnayan ba talaga ang laro sa nangyayaring krimen. Ipinanawagan naman ng pambansang pulisya sa mga magulang at guro na bantayan nga na mabuti ang online activity ng mga menor de edad matapos ang nangyaring shooting incident sa Tacloban. Ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr., dapat ay maging mapagmatiyag ang mga magulang sa ginagawa ng kanilang mga anak sa online. Apela pa ng Top Cop sa mga guro at school administrator, hindi dapat na baliwalain ang kakaibang senyales sa behavior ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan ang PNP sa Department of Education upang i-formalize ang ganitong uri ng safety protocol sa lahat ng mga eskwelahan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, saya at pa rin pong mga balita kaugnay pa rin po na nangyaring pamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban. Wala naman daw pong direktang relasyon ng larong Gorebox o Gorybox sa nangyaring shooting incident sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ito po ang paniniwala ni Art Samaniego Jr., isang tech support professional at cybersecurity analyst ng makapanayam ng DZRH. Ayon po kay Ginoong Samaniego, lumalabas sa pag-aaral na combination of factors ang nangyari tulad po na exposure sa extreme at harmful content, pati na rin ng family environment bilang pangunahing impluensya sa behavior ng bata. Combination of factors tong mga nangyayari bakit nagkakaganito. So hindi lang yung games, pero kasama din yan yung mental health concerns, social isolation, isa pang problema access to weapons, tapos family environment. Ang matindi ngayon yung online influence at exposure sa extremist and harmful content. Samantala naman, nanawagan din po si Samaniego sa mga magulang ng tamang paggabay pa rin ng matinding pangailangan sa mga batang na-expose sa social media. They should pay attention to warning sign. Di ba? Halimbawa, yung sobrang obsessed na sa violence. Kasi lumalabas yan. Dapat bantayan mo ang anak mo at kausapin mo tungkol dito. Lalo ito mga 15 pababa. So, malaki ang papel ng magulang, malaki ang papel ng simbahan, malaki ang papel ng eskwelahan para sa guidance ng mga bata. Samantala, dapat ay magsanib puwersa ang LGU at mga magulang kontra sa lumalalang karahasan sa mga paaralan. Ito naman ang binigyan diin ni Senate President Sherwin Gatchalian kasunod ng madugong pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ayon kay Gatchalian, malaking tulong ang kanyang iniakdang batas na Parent Effectiveness Services o PES program na mandatory na ipinatutupad sa lahat ng lungsod at munisipalidad. Sa ilalim ng batas, tuturuan at palalakasin ang kakayahan ng mga magulang sa paggabay, pagprotekta at pagtuturo ng mabuting asal sa kanilang mga anak. Habang inatasan naman ng DSWD na maglabas ng mga module na tututok sa child protection at pag-iwas sa pang-aabuso para hindi maligaw ng landas ang mga kabataan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, meron daw pangailangan ng mapalakas sa mga patakaran para hindi na maulit ang trahedya tulad po na nangyari sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ito po mensahe naman ni House Speaker Faustino D. III kasabay ng pagkikiramay sa pamilya ng 3 namatay sa naturang mass shooting. Aminado naman ng House Speaker na nakababahala mga krimen na kinasangkutan ng ilang kabataan. Ang naturang trahedya ay mensahe para sa magtulong-tulong ang mga government institution, pamilya at mga eskwelahan
para maprotektahan at matiyak ang seguridad ng bawat isa. Ayon pa kay Speaker D, hindi sapat na alamin kung sino ang may kasalanan. Kailangan ding suriin kung ano-anong mga senyales ang hindi napansin. Dapat na magsilbing wake-up call ang shooting incident sa Tacloban para higpitan at dagdagan ng seguridad sa mga paaralan. Yan din ang reaksyon ni Pasig Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education, sa nangyaring pamamaril sa 2 menor de edad sa San Jose National High School na ikinasawi ng 3 katao. Ayon kay Romulo, paalala pa rin ito sa kaligtasan ng mga kabataan ay hindi lamang responsibilidad daw po ng paaralan, higit lalo ng mga magulang. Dapat anyang matutukan ng mental health concerns, bullying at pagkakaroon ng mga armas na dahilan ng krimen ngayon na kinasasangkutan ng mga kabataan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, plano ng Philippine National Police na magsagawa ng active shooter drill sa mga eskwelahan. Kasunod nga po ng mass shooting sa isang public high school sa Tacloban City. Ayon po kay PNP spokesperson Colonel Alan Reyco, katulad daw po ito ng simulation exercises sakaling may lindol para matiyak naman ang kahandaan ng mga mag-aaral, mga guro at school personnel sa anumang crisis situation kabilang po ang active shooter incidents. Inagpo ni Colonel Co, ipinagutos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na pag-aralang mabuti ang lahat ng mga hakbang para mapalakas ang school security, mas mahigpit na access controls, mas mahigpit na koordinasyon sa mga eskwelahan, maging ng LGU at law enforcement agencies, maging ng emergency response training sa mga mag-aaral at mga teacher. Nais din ng PNP na ipatupad ang limitadong pagpasok at paglabas sa mga eskwelahan para matiyak na mahigpit ang monitoring ng mga otoridad. 3 nga po ang patay habang 20 sugatan nang biglang mamaril sa loob ng San Jose National High School ang 2 estudyante nito na armado ng pistola at revolver. Sa iba pa nating mga balita, hihirit ng extension ng House Prosecution Team para sa pre-trial conference ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte dahil sa kapal ng mga dokumento na kailangang markahan. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isa sa mga miyembro ng 11-man prosecution team ng Kamara, irerekomenda nila ang sa Senate Impeachment Court na palawigin pa hanggang sa Biyernes at sa Sabado ang marking of evidence na nakatakda sanang matapos ngayong araw hanggang sa Huwebes. Yan ay upang mapabilis ang proseso. Plano rin ng komite na magdagdag ng mga tauhan na hahawak ng pagmamarka ng mga ebidensya at formal nilang isusumite ang kahilingan bukas. Sa kasalukuyan may 4 na team ang nakatalaga para sa marking of exhibits kung saan ay isa ang nakatutok sa usapin ng unexplained wealth habang 3 naman ang nakatutok sa confidential funds. Samantala plano rin ng panig ng Kamara na ipresenta ang kanilang mga testigo 3 araw bago ang mismong presentasyon, kasama na ang posibleng pagbubukas ng mga selyadong kahon mula sa BIR kapag pinayagan ng korte. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight ngayong pong Martes. Aligasyong pananakit sa mga trainee sa Camp Kapinpin inimbestigahan daw po ng Philippine Army. Samantala naman, Zaldicot, isang dating congresswoman ng Caloocan, idiniin na tumanggap daw ng maleta mula kay DPWH Engineer Henry Alcantara. Resigned Ateneo coach Tab Baldwin, humarap na po sa NBI pero tikom ang kanyang bibig sa nangyari sa 2 atleta. So hindi siya nagkwento? Wala, wabukiki o baka sa NBI lang, sa mismong investigation lang siya nagkukwento? Hindi sa public. Media, Samantala naman, panibagong bagyo ang nagbabadyang pumasok naman sa bansa. Sa TNT Global News, Iran-US peace talks, patuloy daw po na nababalot ng tensyon na naman at pagdududa. Akala ko ba okay na? Hindi pa.
Ganon. Di pa. So, ibig sabihin, next week, tataas ang presyo ng petrolyo. Posible. Kasi sarado na naman yung Strait of Hormuz eh. Ano ba naman yan, no? At sa showbiz, ito yung anak ni Piolo, no? Si Inigo Pascual. Na-injure matapos tumalon sa isang mall show. Gaano ba kataas yung tinalon ni Inigo Pascual? Tsaka bakit ba siya tumalon? Oo nga. Baka naman kasama talaga yun. Magpagaling si Inigo Pascual, ha? Pilipinas ang oras, alas 9:34 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, Master Manora Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2 News Tonight. Balik po tayo mga kaibigan sa ating programang TNT Newscast, sa ating Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kami ito mga kaibigan ng Martes, June 23, 2026. Anyo pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Simayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby, Noche Kakas at Tina Nolasco. Idinas po ngayong Martes, June 23 ng International Criminal Court ICC ay ikalawang status conference kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa halos 30 minutos na pagdinig, tinalakay po ng ICC Trial Chamber 3 ang mga deadline at iba pang usaping may kaugnayan sa kaso. Katulad po ng inaasahan, hindi dumalo si Duterte matapos niyang i-waive ang karapatang humarap sa korte. Pinagbigyan naman ng ICC ang kahilingan ng prosekusyon na mabigyan ng dagdag na 1 linggo mula Agosto 31 para magsumite ng komento sa medical report tungkol sa kalusugan ng dating Pangulo. Pinalalahanan naman ni Presiding Judge Joanna Corner ang mga abogado ng magkabilang panig at mga kinatawan ng mga biktima na iwasang idaan sa media o social media ang anumang reklamo o usapin kaugnay ng kaso at sa halip ay ihain ang mga ito sa tamang proseso sa loob ng korte. Nakatakda naman ang susunod na status conference sa July 14. 6 pang baril ang voluntaryong isinuko ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police. Ayon sa PNP, tinanggap ang mga baril mula sa legal representative ng senador sa kanyang tahanan sa Silang Cavite para sa pansamantalang pangangalaga. Dahil dito'y umabot sa 26 na armas ang naisuko matapos ang unang 20 baril na isinuko noong June 11.
Kabuang 117 armas na nakapangalan kay De La Rosa ang saklaw ng revocation order ng Philippine National Police. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, usapin daw po kaugnay ng impeachment trial. Ipinaliwanag ho ng Bantay Senado sa mga barangay leaders sa Maynila. Ibalita mo yan RH9, Miss Tina Nolasco. Miss Tina. Nagsagawa ng public forum ang Bantay Senado sa Maynila na dinaluhan ng mga barangay leader at estudyante ng De La Salle University ngayong araw. Pinangunahan ni Atty. Dino De Leon ang forum kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na makapagtanong tungkol sa proseso ng impeachment. Hindi naman naiwasang magkaroon ng diskusyon sa pagitan ng mga mamamayan at ng naturang non-partisan citizen group dahil sa magkakaibang pananaw ng taong bayan, bagay na inaasahan na nila ng grupo. Ayon kay Dr. Gary Ador Dionisio, Dean ng School of Diplomacy and Governance ng nasabing paaralan at co-convener ng Bantay Senado, mahalagang magkaroon ng iisang pag-unawa ang publiko sa proseso sa kahulugan ng kasalukuyang yugto ng impeachment at sa mga susunod na maaaring mangyari upang masagot ng tama ang mga katanungan ng mamamayan. Tiniyak din ng grupo na bukas sa lahat ang forum at wala itong kinikilingang panig sa politika at plano pa nilang bumaba sa iba pang mga lugar sa bansa gaya sa Pasay, Pasig, La Union, Isabela, Caraga, Iloilo at iba pang probinsya para ipaliwanag sa taong bayan ang proseso ng impeachment laban kay BP Sara. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, usapin o yung Commission on Higher Education naglabas daw po ng show cause order laban sa Ateneo kaugnay ng pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Ibalita mo yan na Rich 27 no check Kakas. Kises, kasunod ng malagim na pagkalunod ng dalawang estudyanteng atleta sa isang aktibidad na pinahintulutan ng Universidad sa Dipakulaw, Aurora noong June 8, 2026, opisyal nang naglabas ang Commission on Higher Education o CHED ng show cause order sa Ateneo de Manila University. Kinatasan ng komisyon sa pamamagitan ng CHED-NCR ang Ateneo na magsumiti ng report ng insidente ng pagsunod sa CHED Memorandum Order Number 63 at mga dokumentong kinakailangan. Dahil sa kalubhaan ng insidente at sa responsibilidad ng komisyon na alamin ang mga katotohanan at matukoy ang pagsunod sa mga naaangkop na regulasyon sa kabila ng mga pagsusubaybay ng CHED-NCR, ngunit nabigo ang universidad na maibigay sa mga kinakailangang record at impormasyon. Hindi umano maaaring hayaan ng CHED na hindi matugunan ang mga usapin ng mga kinalaman sa pagkawala ng buhay ng mga estudyante at mga tanong tungkol sa pananagutan ng institusyon. Papaliwanag umano ang universidad kung bakit hindi sila patawan ng naaangkop na parusa. Nanatiling matatag ang CHED sa pangako nitong protektahan ang kapakanan ng mga estudyante at itaguyod ang mga pamantayan sa sektor ng mas mataas na edukasyon na kinakailangang sumunod sa batas, regulasyon at mga kaligtasan, lalo na sa pagsasagawa ng aktibidad sa labas ng campus. Nasawi ang dalawang basketballista sina Rene Clerc Baterbonia at Divine Adili sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora noong June 8, 2026. RH27, Lutikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Meron tayong update mula naman kay Edwin Duque. Abay, meron daw pong libre. Yan ang gusto natin. Gusto natin yan, libre. Libreng edukasyon. Wow! Nang may 177 estudyante dyan po sa may Navotas. Aba, ating alamin kung ito nga ba tuloy-tuloy na, no ha? Sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin! Tama yan, Naka-Ray, dahil kinagdana na papalaluso ng anak po sa Sigurado ng Pilipinas na mag-ibigay ng scholarship na 177 estudyante at guro na nabutas para doon sa school year 2026 at 2027. Bilang na ito ay 23.
ang academic scholarship, 144 ang academic scholars, at 10 naman ulirang pamilya sa scholarship beneficiaries. Grabe ni Mayor Tony Chanco na muling pinagtibay ang pangako ng lungsod na isulong ang pag-aaral at personal na paglago ng kanilang taga-Nabuteño. Anya ang edukasyon ay nagbubukas ng walang edutasyong mga oportunidad na pangangasiguro sa magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Nais kumano ng NGOs na maabot ang kanilang mga scholar ang kanilang buong potensyal at magpapakita ng halimbawa sa kanilang mga kapwa-guro at mga mag-aaral. Nagbigay ang nabuta sa academic scholarship sa 15 na dating high school fishermen, dating college fishermen, at 2 guro na naghahanap ng mas mataas na edukasyon. Samantala ang mga high school scholar naman ay tumanggap ng 18,000 kada academic year para sa libro, transportasyon at paglalawag. Ang mga scholarship na nabuta sa Philippine College naman ay tumanggap ng 22,000 kada academic taon. Sama na dyan, ito pinapagamitan habang nabigyan ng lahat ng 251,000 para sa parehong mga kurso. Maliban dyan, marami pang mga programa ng NGOs, isa ay maraming nabibigyan ng biyaya para makapag-aral para sa kanilang kinabukasan. Ang response ng Trevor ito kinagulat sa Bisa Rizena sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, sa iba pa nating mga balita, iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang alegasyon ng pananakit sa mga trainee ng National Guard sa loob ng Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. Ayon kay 2nd Infantry Division Commander Major General Ramon Zagala, kanilang pananagutin ang responsable sa insidente. Batay sa impormasyon na hawak ng DZRH News, nalasing at naburyong umano ang instructor ng utusan ng formation ang trainee. Pero bigong makumpleto dahil nakainom na ang mga recruit dahil dito'y pinagsisipa, pinagbabatukan na at nagtamu pa ng injury sa rib at sa tagiliran na ang hindi bababa sa 10 trainee. Pero dahil sa takot na mabalikan at maunsyami ang kanilang graduation bukas, June 24, nangangamba sila na lumantad at maghain ng formal na complaint. Bukod kay Zagala, nangako rin si Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala na hindi ito kukonsentihin ang hukbong katihan. And tomorrow's News Tonight. Samantala naman na nadiin sa Sandigan Bayan ng pagtanggap umuno ng kahon ng pera ni na dating Congressman Zaldico at dating Congresswoman Mitch Cahayon ng Caloocan. Gayon din ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Iniboy matapos namang tumestigo ang dating driver ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcandra. Ayon po kay Edric San Diego, sa kanyang pagkakatanda ay 10 beses siyang nag-deliver ng pera. Kinako, Cahayon at Bernardo mula taong 2022 hanggang 2025, kabilang ang 2 deliveries nung nakalipas sa taon sa utos umano ni Alcantara. Sinabi ni San Diego na bago pa pumasok sa DPWH ay kilala niya ng personal si Alcantara na tumayo pang ninong sa kanyang kasal. Samantala, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development para sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol noong June 8. Pinangunahan nito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nagtungo sa Balut Island sa Sarangani at Davao Occidental. Nakatanggap ng higit 5,000 piso ang mga residenteng partially damaged ang bahay, habang higit 10,000 piso naman sa totally damaged houses. Ang pagbibigay ng Emergency Cash Transfer o ECT ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyaking may sapat na suporta ang sinumang naapektuhan ng kalamidad. Samantala naman, sumipot sa NBI ang nag-resign na coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Inaboy kaugnay ng kontrobersyal na pagkalunod pagkamatay ng 2 manlalaro ng team sa isang resort sa Aurora. Kasama naman ang kanyang mga abogado, dumiretso si Baldwin sa opisina po ng NBI Homicide Division. Ang nag-resign na coach ay kabilang sa 20 individual na inisyuhan ng subpena para magpaliwanag tungkol sa pagkamatay
ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Iginit naman ng kampo ni resigned Ateneo coach Tab Baldwin na buo ang kanilang kooperasyon sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng pagkasawi ng dalawang manlalaro na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Daniel Darvin, ay personal na humarap si Baldwin sa NBI Homicide Division upang ipakita ang kahandaan nito na makipagtulungan sa otoridad. Layunin din niya ng kanilang panig na magbigay linaw sa tunay na nangyari sa likod ng trahedya sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. We come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents of June 8, 2026. So the investigation is ongoing. We've given our full cooperation, and let us allow the investigation to take its course. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ni Baldwin sa mga tanong ng media, particular na kung aakuin ba nito ang responsibilidad sa insidente at kung ito ba ay may tuturing na kaso ng homicide o hazing. Samantala, napanatili po ng Bagyong Francisco ang lakas ito habang kumikilos pa itaas sa Philippine Sea kaninang hapon. Ayon po sa DOST Pag-asa, huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 320 kilometro sa silangan ng Calayan, Cagayan. Ito po ay may lakas na hangin na 175 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin abot naman sa 215 kilometro bawat oras habang kumikilo sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Nakatas pa rin po ang signal number 1 sa Batanes maging sa northeastern portion ng Cagayan. Kasama na po ang Babuyan Islands. Gayunman, sa forecast ng Pag-asa ay mananatiling malayo sa lupang bagyo at inaasahang lalabas din ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa Huwebes o Biyernes. Pero bukod dyan, may isa pang bagyong binabantayan ng DOST Pag-asa at yan po ay inaasahan na papasok naman sa Philippine Area of Responsibility hanggang sa Biyernes. Ang sama ng panahon ay isa na pong tropical storm na huling namataan sa layong 2,485 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon. Ang lakas po ng hangin nito ay umaabot sa 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna at 80 kilometro bawat oras naman ang pagbugso nito. Sa forecast po ng Pag-asa, ito po ay tutungo sa direksyong Kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Ano itatawag yan? Yung susunod, FG, hindi ko na alam eh. Malaman natin, ikaw ano ba? Talaga partner eh. Wala nakalagay eh. Wala ba nakalagay? Teka ha? Ano ba Pag-asa, ang ano pangalan? tinatawag Pag-asa, ano dyan? nga ba nga? Ayan. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Ayun, bago sa ating TNT nakita mo Global na. News. Oh. Si Gardo pala ito eh. Gardo pala. Si Gardo eh. Mati ni Idol pala yung kasunod. Wow. Paborito pa naman ni partner yan, si Gardo V. Talaga naman no. Sa pong TNT Global News, Iran-US peace talks, patuloy daw hong nababalot ng tensyon at pagdududa. Itigil nyo na kasi yan, yung mga bangayan na yan dyan sa gitnang silangan. Ano? Kawawa ho ang buong mundo. Ating alamin detalye sa report ni Miss Jackie Reggio. Miss Jackie. Inanunsyo ni US Vice President J.D. Vance na gumugulong ng proseso para makamit ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran upang mawakasan ang gera sa gitnang silangan. Ito ay matapos ang kanyang pagpupulong kasama ng senior Iranian officials at iba pang mga mediators sa Switzerland araw ng Lunes. Ayon sa Vice Presidente ng Estados Unidos, nakapag-establish na sila ng anyay mechanisms para matiyak na mananatiling bukas ang Strait of Hormuz at magkakaroon na rin ng tigil putukan sa pagitan naman ng Israel at Hezbollah. Sa gitna ng nagpapatuloy pang mga pagpupulong ukol sa peace deals na magtatagal ng 2 buwan.
Gayunpaman, marami pa ring mga eksperto ang nababagabag sa validity ng peace talks dahil na rin sa nagpapatuloy na mga labanan sa Lebanon. Una nang nagkaroon ng lumot sa peace talks noong linggo ng pagbantaan ni US President Donald Trump na muli silang aatake sa Iran kung hindi nila babawiin ang kanilang mga armas at puwersa mula sa gulo. Sa ngayon, epektibo na ang nilagdaang interim deal ng dalawang bansa na siyang nagbibigay ng 60 araw ng negosasyon at pagpupulong para matapos na ang naturang gera. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala sa atin naman showbiz, alamin nga natin na paano ba ang naging pagtalon na at bakit tumalon si Inigo Pascual dahilan ng kanyang injury. Alamin natin yan kay Don Carlos. Nauwi sa knee injury ang isang mall show ni Inigo Pascual para sa kanyang upcoming film na Drugs to Riches nang tumalon habang kumakanta. Makikita sa video na agad namang nakatayo si Inigo pero nahirapan dahil na rin sa sakit ng tuhod. Sa kanyang Instagram post, nag-update ang singer at aktor na may existing knee injury na pala siya at hindi na sana a-attend ng mall show pero tumuloy dahil sa dami ng dumalong fans. Bukas, June 24, nakatatnang magpa-check up ulit si Inigo habang nagpasalamat sa kanyang fans sa walang sawang suporta sa kanyang career. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nako, kaya naman pala Alam na may knee injury. Tumalon pa. Mataas-taas yung tinalon niya mula sa stage. Kaya tayo partner, wag na tayong tatalon ha. Oo, wag na tayong. Mapapatalon ka lang pag nanalo tayo sa loto. TNT Tomorrow's News Tonight. Ay, salamat po sa matumutok po sa ating balitan sa Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team. Hindi po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Kisas Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10 ng gabi.